Nagsimula ang kwento ng unang beses na salakayin ng isang intergalactic kaiju ang Earth. Pero sa kasamaang palad, simula pa lang pala yun. Sunod-sunod na dumating ang mga kaiju na gustong burahin ang sangkatauhan. Para labanan ang ganitong kalaking banta, pinagsama-sama ng iba't ibang bansa ang kanilang pinakamahusay na tao at teknolohiya, at binuo ang Anti-Kaiju Defense Force na tinawag na ERD. Nagkaroon man sila ng ilang tagumpay, napakalaki pa rin ang pinsala at tila walang katapusan ang digmaan, hanggang sa lumitaw ang isang batang tagapagligtas. Ang ating bida ay si Tatsuo, isang mahiyain na bata na mas gustong umiwas kaysa makihalubilo. Isang araw, napadpad siya sa isang robot na tumatangging mag-selfie-destruct. Ipinaglalaban nito ang karapatan nitong mabuhay bilang isang robot. Dumating ang lead researcher na si Kojika, na balak gamitin ang robot bilang isang autonomous bomb laban sa kaiju, isang imbensyong magliligtas ng buhay ng tao, pero kapalit ang pagsasakripisyo ng robot. Habang nag-uusap sila, biglang tumunog ang alarma, umaatake na naman ang mga kaiju. Nagsitakbuhan ang mga researcher, pero nanatili si Tatsuo. Nandoon din si Kojika, na gustong subukan ng bagong robot na tinawag na Snowman. Pero bigla siyang nabigla nang malaman na may sumakay na sa Snowman, ang sarili niyang anak. Sa loob ng robot, si Tatsuo ay tahimik na pinag-aaralan ang manual at kinokontrol ang sistema. Nagpanik ang Snowman dahil hindi niya maintindihan ang nangyayari at pinipigilan si Tatsuo, dahil delikado ito at pwede siyang sumabog. Pero kalmado si Tatsuo, sinabi niyang gagawa siya ng paraan para hindi mangyari yun. Hindi inaasahan ng lahat, pero nagawa ni Tatsuo na paandarin ang Snowman, isang bagay na imposible para sa kahit sino maliban sa isang henyo. Inilipad niya ito at hinarap ang kaiju. Ilang oras ang lumipas, umugang ang balita, isang experimental robot ang nag-iisang tumalo sa kaiju. Mas lalo pang ikinagulat ng lahat nang malamang 9 na taong gulang lang ang piloto, si Tatsuo. Ipinahayag ni Kojika sa buong mundo ang nangyari, at agad silang itinuring na mga bayani. Nagbago ang pananaw niya, mula sa paggamit ng robot bilang disposable bomb, ginawa niyang simbolo ng pag-asa ang Snowman. Nangako siya na ipagpapatuloy nila ang laban. Samantala, hirap na hirap si Tatsuo sa atensyon ng mga tao. Pero sa paglipas ng panahon, lalo siyang sumikat bilang bayani. Patuloy siyang lumalakas, kasabay ng upgrades ng Snowman, habang papalapit ang huling yugto ng digmaan. Pagkalipas ng 10 taon, makikita si Tatsuo sakay ng isang intergalactic cruiser, nagbabasa ng librong 777 Steps to Making Friends. Pero bago pa siya makapagsimula, inihayag na nalalapit na ang final battle, 40 minuto na lang. Habang papunta, may mga taong umaasa sa kanya bilang kanilang tagapagligtas. Tahimik siyang tumugon na gagawin niya ang kanyang makakaya. Pagdating niya, inilunsad niya ang sarili papunta sa kalawakan at tinawag ang Snowman, na ngayon ay tinatawag na niyang Yukio, para papasukin siya. Pero halata sa robot na muli na namang tumatakbo si Tatsuo, hindi sa laban, kundi sa pakikisalamuha sa ibang tao. Iniisip ni Tatsuo na sana naging kalmado siya habang kinakausap ang mga babae, hindi niya maiwasang isipin na ang loser niya. Lumaki siyang halos puro laban sa kaiju ang ginagawa. Kaya hanggang ngayon hirap pa rin siyang makipag-usap sa tao. Pinapalakas siya ni Yukio at sinasabing huwag siyang sumuko sa pakikipagkaibigan. Pero sabi ni Tatsuo, okay lang siya dahil nandyan naman si Yukio, kahit papaulit-ulit na niya itong sinasabi sa loob ng 10 taon. Para sa kanya, mahirap talaga magkaroon ng kaibigan dahil kailangan mong lampasan ang 777 hurdles, ayon sa librong How Even a Kaiju Can Make Friends. Kaya pakiramdam niya, huli na ang lahat para sa kanya. Biglang pumasok ang captain niyang si Miss at ipinaliwanag ang sitwasyon. Malapit na silang makarating sa kaiju horde. Kapag nagsimula ang enkwentro, hihiwalay si Tatsuo sa barko habang didiretso naman ito sa gitna ng kalaban. Doon nila papaputukin ang Infinity Laser, isang sandatang kayang magdulot ng malawakang pinsala sa libu-libong kilometro, sapat para burahin ang buong horde. Ang problema lang, kailangan nila ng oras para makarating sa tamang posisyon. Kaya si Tatsuo at Yukio ang bahala, magwawala sila sa laban, aakitin ang mga kaiju, at babawasan ang bilang ng kalaban. Natapos ang briefing, pero napansin ni Tatsuo na sablay na naman ang pakikipag-usap niya, imbes na yes ma'am, kung ano lang ang nasabi niya. Pero para kay Yukio, hindi yun mahalaga.
Ang importante ay manalo sila at matupad ang pangarap nilang matapos ang digmaan. Hindi nagtagal, dumating na ang mga kaiju, at napakarami nila. Isang walang katapusang dagat ng higanteng halimaw ang sumalubong sa kanila. Nagsimula na ang misyon. Huminga ng malalim si Tatsuo at pinaalalahanan ng sarili na gusto niyang maging isang taong may halaga. Nang makita ang kalaban, biglang nagbago ang aura niya, naging kalmado, determinado, at handang lumaban. Inactivate niya ang kanyang Seven Sword style, at sa isang bagsak pa lang, sunod-sunod na kaiju ang napabagsak. Napahanga ang lahat sa lakas niya. Buong kumpiyansa si Miss na mananalo sila dahil nandyan ang kanilang tagapagligtas. Sa wakas, nakarating sila sa launch point. Inutusan ni Miss ang lahat na maghanda, oras na para iligtas ang mundo. Nagtipon ang napakalaking enerhiya para sa Infinity Laser, pero sa mismong sandali ng pagpapaputok, bigla itong naglaho. Nagulat ang lahat, nag-crash ang kanilang laser system. Hindi na maipapaputok ang Infinity Laser. Hindi makapaniwala si Miss dahil hindi pa ito nangyayari dati. Pero mabilis siyang kumilos at nag-utos ng Plan D, depensahan ang barko at bawiin sina Tatsuo at Yukio. Pero huli na ang lahat. Biglang nag-shutdown ang buong sistema ng barko, wala ng depensa, wala ng barrier. Sa loob ng ilang sandali, tuluyang nawasak ang barko. Lumipad sa kalawakan ang mga crew, at si Miss ay sumigaw bago tuluyang mawala. Nangyari ang lahat sa isang iglap. Napatulala si Tatsuo habang pinapanood ang pagsabog ng kanilang barko. Hindi rin makapaniwala si Yukio, ito na ba ang katapusan ng sangkatauhan? Pero hindi sumuko si Tatsuo. Sinabi niyang bumalik sila, kung may kahit isang taong buhay pa, kailangan nila itong iligtas. Kahit nag-aalala si Yukio, iginiit ni Tatsuo na hindi pa tapos ang laban. Magpapatuloy sila hanggang sa maubos ang mga kaiju. Lumipas ang ilang oras, pagod na si Tatsuo, at marami na silang napatay na kaiju. Pero hindi pa rin nauubos ang kalaban. Malala na rin ang kondisyon ni Yukio, grabe ang damage at nawalan pa siya ng isang braso. Doon na nagsimulang mawala ng pag-asa si Yukio. Napagtanto niya na parang imposible na silang manalo. At sa pagkakataong yun, kahit si Tatsuo, napilitang umamin. Ginawa na nila ang lahat ng makakaya nila. Wala na silang ibang magagawa, ang tanging paraan na lang ay bawasan ang bilang ng mga kaiju para may laban pa ang natitirang puwersa sa Earth. At para magawa yun, kailangan nilang i-activate ang self-destruct ni Yukio. Ayaw na ayaw ito ni Tatsuo, dahil nangako siya na hindi niya hahayaang mangyari yun. Pero sa sitwasyon nila ngayon, wala na silang ibang choice. Nagkaintindihan sila. Tahimik na sinabi ni Tatsuo, oras na para iligtas nila ang mundo, magkasama. Hinahanap na niya ang command para sa self-destruct. At kahit wala siyang naging human friend, okay lang sa kanya, dahil kasama niya si Yukio. Napatigil si Yukio. Tinanong niya kung wala ba talagang pagsisisi si Tatsuo. Hindi sigurado si Tatsuo. Naalala niya ang buong buhay niya, kung paano niya ginugol ang lahat ng oras sa pakikipaglaban sa mga kaiju. Kaya sinabi niya kay Yukio, okay na siya. Nagpasalamat siya, dahil nanatili si Yukio sa tabi niya sa loob ng maraming taon. At si Yukio naman, nagpasalamat din, dahil hindi lang siya itinuring ni Tatsuo bilang isang bomba, kundi binigyan pa siya ng pangalan. Biglang tumahimik si Yukio, at sa susunod na sandali, kinuha niya ang buong kontrol. Kinabahan si Tatsuo, alam na niya kung ano ang gagawin ni Yukio. Inamin ni Yukio ang nararamdaman niyang guilt. Para sa kanya, ninakaw niya ang normal na buhay ni Tatsuo, pinilit niya itong lumaban sa kaiju sa loob ng 10 taon. Imbes na maranasan ang pagiging normal na bata, mariing tumutol si Tatsuo, masaya siya na kasama si Yukio, at wala siyang pipiliing iba. Pero huli na ang lahat. Inactivate na ni Yukio ang emergency escape pod, at nagsimula ang countdown. Hindi siya papayag na mamatay si Tatsuo, dahil si Tatsuo ang nagbigay sa kanya ng buhay. Sa huling sandali, inilunsad si Tatsuo palayo, habang sumisigaw at walang magawa. Ibinunyag ni Yukio ang huli niyang pangarap, ang makabalik si Tatsuo sa Earth, at mamuhay ng masaya. Gusto niyang makakita si Tatsuo ng maraming kaibigan. Umiiyak si Tatsuo habang nangangako, gagawa siya ng kahit 100 kaibigan. Napangiti si Yukio, at yun na ang huli niyang salita. Sa isang napakalakas na pagsabog, nag-selfie-destruct siya, at tuluyang binura ang buong kaiju horde.
Makalipas ang ilang panahon, nagising si Tatsuo mula sa cold sleep ng escape pod. Dumating na siya sa destinasyon, ang Tokai region sa Japan. Pero may isang problema, lumabas sa screen na 8 taon siyang natulog. Ibig sabihin, 10 taon na ang lumipas mula nang umalis siya sa Earth. Teknikal na, isa na siyang adult kahit hindi siya tumanda. Napaisip siya, kaya pa ba niyang makipagkaibigan? Bumuo siya ng plano, magkulong muna sa kwarto, mag-aral tungkol sa bagong mundo, at saka unti-unting subukang makihalubilo. Paglabas niya ng pod, may naisip siyang eksena, isang malaking crowd na sumasalubong sa kanya, tinatawag siyang bayani. At gustong maging kaibigan niya. Ngumiti siya, iniisip na natupad niya ang pangako niya kay Yukio. Pero, panaginip lang pala yon. Sa realidad, nanlungo si Tatsuo nang makita ang mundo. Imbes na taginit, ang buong planeta ay nagyelo. Balot ng yelo ang lahat, isang tahimik, malamig, at nakakatakot na tanawin. At doon niya napagtanto, may mas malala pang nangyari kaysa sa digmaan. Kung umabot ka dito, solid ka. Ito ang buong wika, pero dito palang nagsisimula ang tunay na laban. Abangan ang next part dito lang sa Anisaga like, subscribe, at pindutin ang bell para hindi ka mahuli.